Ang aking afam ay babaero noon. Iba't ibang lahi pa ang kanyang mga nakarelasyon at ang iilan sa kanila ay mga Filipina. Dear Madam Native Filipina, way back 2019 ay may mga nakakausap na akong afam. Yung iba, pinagbablock ko na lang kapag hindi ko nagustuhan. Ngayon, fast forward 2023, may biglang nag-message sa akin sa Messenger at na-curious ako, nireplyan ko. So, pinaalala niya sa akin na isa pala siya sa mga nakausap ko dati way back 2019 na binlock ko. Yes, naaalala ko naman siya. So, ayun na nga, at first, parang nayayabangan ako sa kanya kasi nakaka-insulto yung dating. Kaya sinabi ko sa kanya na sige nga, kung mapera ka, padalhan mo nga ako ng perang pambili namin ng pagkain ng mga anak ko. And yes, madam, nagpadala nga siya kaagad ng 2K, pero may kapalit ito. Nanunood ako sa kanya habang nagmamariyang palad siya. Hanggang sa nakatatlong padala na siya sa akin, madam. At ganun lang ang setup namin na nanunood lang ako. Pero katagalan, ayaw na niya. Kasi gusto niya din na pati ako ay magpakita sa kanya sa camera na naka-outfit kagaya ni Eva. Hahaha. Alam niya na ibig sabihin. Pero hindi ako pumayag. Kaya naman mula noon, naging on and off na ang aming pag-uusap. At sa panahong iyon, naghahanap pala siya ng iba. Fast forward, nahanap niya itong dalawang Pinay na tawagin nating Eggplant Girls. Pinagsabay ni Afam silang dalawa. Fast forward January 2024, umuwi ako ng probinsya kasi may lamay. At dahil na-bored ako, kaya naman lagi ko siyang nakakausap buong araw. At doon kami nag-start na maging close sa isa't isa. And then next month, February 2024, sinabihan ko siyang puntahan ako para kami ay magkita. And then pagka-March, nag-book na siya ng ticket sa aming pagkikita sa darating na Mayo 2024. Fast forward, madam, dumating na ang buwan ng Mayo at kami ay finally nagkita na. Nagsama kami ng isang buwan. Lahat ng masayang karanasan ng iba ay naranasan ko din sa kanya. Fast forward, nung 3 weeks na kaming magkasama ay doon na ako nakaramdam ng selos ba. Kasi palagi siyang may ka-chat sa cellphone niya. Agad ko naman siyang kinumpronta at ang sagot niya, nagsiselos daw ako. Sinagot ko naman kaagad ng oo. Kaya ayon, naging official na kami. At doon na siya nagsimulang mag-I love you. Hanggang sa fast forward, nakauwi na kami pareho. Nashock lang ako kasi napakalungkot pala nang magkaroon ng LDR matapos niyong magsama. Few days later, may pagtatalo kami. Kasi nahuhuli ko siyang may another call sa messenger niya. So ayun, kinabukasan, sinabi niya sa akin na nag-message pala si Eggplant Girl sa kanya. Gamit ang bagong account kasi nakablock ito sa kanya. Tinawagan niya daw kasi na-curious siya. At ayun daw, nanghingi na naman ng pera kaya pinadalhan niya ng 5K sa huling pagkakataon na. Pinakita pa niya sa akin ang resibo kasama ang pangalan ni Eggplant Girl. Madam, few days later, may panibago na namang sakit sa damdamin ko. Kasi may nag-send sa akin ng tsuktsakan video si Afam at isang poker Japanese girl. Tapos madam, nagpaliwanag si Afam sa akin at sinabing year 2018 pa yon. Tapos sinabi niya wag ko daw kausapin yung nagpapadala sa akin ng video at i-block ko na daw. Ginawa ko naman madam ang sinabi niya. By the way, madam, bago ko makalimutan, sabi pala ni Afam na malaki ang bayad niya sa mga babaeng nakikipagsabayan sa kanya online, lalo na kapag may props ito. Noon, madam, kusang nagpapadala si Afam pero ngayon ay nagbago na. Hindi na siya nag-o-offer. Naghihintay na lang siya kung kailan ako mag-first move na kailangan ko ng pera. At dahil concerned siya sa welfare ko, kaya naman linggo-linggo nagpapadala na siya ng pang-allowance ko. In short, para akong nagtatrabaho sa gobyerno. Hanggang ngayon, madam, ganito ang setup naming dalawa. Pero madalas na kaming magtalo dahil palagi kaming magka-chat. Sinabi niya sa akin na wag daw akong magdepende sa online relationship dahil pagsasayang lang daw ng oras yon. Minsan kasi nag-overthink ako, madam, at nauungkat yung nakaraan niya at todo explain na naman siya. Naiinis na din kasi siya dahil wala daw akong tiwala sa kanya. Babaero kasi siya noon, madam, at iba't ibang lahi pa ang mga nakarelasyon niya at iilan doon mga Filipina pa. Nakapunta na pala siya ng Pilipinas way back 2018 para sa girlfriend niyang Filipina, pero nagkahiwalay lang din sila pagkabalik niya ng US dahil nalaman ni Pinay na meron pa siyang ibang online girls. Kaya nagka-trust issue ito sa kanya at binlock na siya. Hanggang muntika na kaming magkahiwalay ni Afam, binlock ko siya at nagpalipas muna ng sama ng loob saglit. Pero nung maalala ko kung nag-change profile na ba siya ay inopen ko ang isa kong account at inisto ko ang account niya. Hindi siya nagpalit kaya in-unblock ko ulit. Kaya ayun, pumasok na ang message na sabi niya hindi na ba daw talaga pwedeng mag-work ang relasyon naming dalawa. At sa pangalawang chat, madam, ay parang wala lang nangyari. Kaya ayun, back to normal again. Doon ko na naramdaman ang tiwala sa kanya. Pero ganun pa din siya. Wala talagang hilig mag-chat. Ako lagi ang unang nagme-message sa kanya.
At mahabang oras na naman palagi ang ginugugol namin, kaya paulit-ulit lang ang issue sa aming dalawa. Pagsasayang ng oras, ang pilagi niyang sinasabi. Kaya ngayon, medyo bad trip ako tuwing magpapadala lang siya ng pera, saka lang ako i-message. At hindi naman daw big deal yon sa kanya. Ang sunod pala na pagkikita namin ay nakadepende na lang sa akin kung kailan ko gusto. At kung gusto ko daw na kumuha siya ng retirement visa, ay nasa akin na lang daw yon. Ang sabi ko, tama na yung visiting muna kasi hindi pa naman kami senior at nag-aaral pa lahat ng mga anak ko. Ang aming setup ngayon ay nalulungkot ako dahil hindi talaga siya nakadepende sa online. Kapag nagme-message ako, mabilis naman siyang mag-reply. Kaso natamaan ang ego ko dahil pagsasayang lang daw ng oras yung online relationship. At kahit generous si Afa Madam ay hindi ko naman inaabuso ang panghingi sa kanya ng pera. Kasi online lang kami ngayon. Kapag dito na daw siya ay pwede niya akong bilhan ng gusto ko. Like bahay, charot. Kaso sa ugali hindi kami magkakasundo. Hindi ko maintindihan pero sa personal okay naman siya. Lagi siyang may sorry sa dulo. Ayaw niya ng kasal at anak. Pabor naman sa akin yun, madam. Gusto ko lang naman kasi ng companion. Ang ayaw ko lang sa kanya, madam, ay feeling niya smart siya palagi at masakit siyang magsalita in indirect way. Money connection lang kami ngayon kasi walang linggo na hindi ako na-offend sa kanya. Mas mabuti pa daw na minsana na lang kaming mag-usap. Ang cheating naman daw ay choice yon. Loyal naman daw siya sa akin at love niya naman daw ako. Kaso palagi daw akong naa-upset kaya ganito na lang kami hanggang sa pagkikita namin ulit. By the way, madam, investor pala siya. Minsan kasi, madam, natanong ko kung gaano kadami ang pera niya sa USA. Sagot niya, may 10 million daw siya sa bangko. Kaya naman, madam, anytime pwede niya akong puntahan dito. Pero ayoko lang kasi mahaba. Pero hindi naman pera ang habol ko sa kanya. Gusto ko din ng kumpanyon. Maalaga kasi siya. Eto pa, madam, noong kami na ay hindi na siya naghahanap sa online ng mga babae na pinapaayudahan niya. Parang minsan, madam, iniisip ko para siyang walang kahihiyan. Nakaka-turn off talaga. Ano pong masasabi niyo sa kwento ko, madam? Hello, madam letter senders. Thank you for sharing your story, ha. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa talaga. Ilang beses kong binasa yung kwento mo kasi hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Simulan ko na lang sa pagiging mayaman niya. Hindi naman sa kini-question ko yung kayamanan niya, ha. Pero parang gano'n na nga. Ilang taon na ba siya? Kasi kung matanda na siya, masasabi kong baka nga super big time na negosyante at investor siya. Pero kasi, madam, may pagdududa na ako sa katauhan niya, ha? Base sa kwento mong babaero siya at iba't ibang lahi pa ang mga nakarelasyon niya. Tapos may video pa. Alam mo, sender, hindi malabong isa siyang chukchak turista at nagbabayad ng mga pokers para sumama sa mga chukchak videos niya. At ito'y maibenta. Kasi ang mga content na ganyan, malaki ang kinikita. Letter sender, think of it na maaring tama ako. Kaya siya yumaman ng ganyan. Kasi kung talagang babaero lang siya, edi sana hindi nakasama ang chukchak video. Ibig sabihin lang, hindi lang siya babaero. May dahilan pa kaya kumukuha siya ng mga video. And one more thing, bakit pokpok pa? It's because sinong matinong babae ang papatol sa ganyang sistema, di ba? Alam mo, sender, yung sinasabi mong eggplant girl, naku, sure akong hindi siya makakatakas dun. Kaya naman, pag nanghingi ng pera si eggplant girl, bigay agad kasi for sure, binablockmail na siya nun. Diba? Kaya nga sinend sa'yo. Patikim pa lang yun, baka marami pa. So may feeling akong siguro mga 30% seryoso siya. Kasi todo explain pa din naman tungkol sa mga nakaraan niya. Pero wala siyang magagawa kasi minumulto siya ng nakaraan. Sender, remember, first time, pinadalhan ka kaagad pero may kapalit, diba? At kalaunan, nagde-demand na siya ng more pa. Ikaw nga din mismo, alam mo, dahil sinabi niya sa'yo na once may props ang mga online girls na nakikipagsabayan sa kanya, malaki ang binabayad niya. Kaya ibig sabihin lang nun, wais siya. Kasi malaki din naman ang kikitain pag nabenta niya. Naka-screen record yun. Hindi naman ako anga. In short, pinapaikot niya sa mga palad niya ang mga babaeng pumapatol sa sistema niya because of pera. Kaya naman, lagi kayong magka-chat kasi nga hindi niya kailangan magtrabaho. Kasi kahit tulog siya, yung mga video na naibenta or ini-upload niya, kumikita. Plus, kung ininvest niya yung mga perang kinita niya, di may tubo na. Ibig sabihin lang, hayahay na ang buhay niya. Mayaman na talaga, kaya anytime pwede mo siyang hinga ng pera, sabi niya, di ba? Ako mga madam, no, hindi talaga ako maluloko ng mga ganito kasi mahilig akong manood ng mga adult video. And yes, iba-iba yung mga nakikita ko. Yung iba, parang napipilitan lang, no? Yung mga mukhang inosenteng Asian
nakikita kong hindi sila komportable na nakaharap sa camera. Siguro ay talagang nagipit lang sa pera, no? Kaya itong mga tsuktsak turista ay yung mga nagtitake advantage sa kanila. Madam letter sender, klarong-klaro kaya ayaw niya magpakasal kasi gusto niya may freedom siya. In short, walang magmamay-ari sa kanya. Anytime pwede niyang gawin ang mga gusto niya. Real talk, sa sobrang yaman niya, pwede kanyang dalhin sa Amerika kahit hindi kayo magpakasal. Basta sender, maging matalino ka. Anytime, pwede siyang mawala sa'yo. Kaya habang andyan pa siya na nagbibigay ng allowance, edi ipunin mo at magnegosyo. Or kung kaya mo namang sabihin ng diretso sa kanya, edi why not? Yung pangpuhunan na lang sa negosyo ang hilingin mo. Kasi hindi naman kayo laging nag-uusap, di ba? Kasi nag-aaway lang kayo. Ibig sabihin, may time ka pa sa ibang bagay. Sabihin na nating hindi pera ang habol mo, pero kung mawawala siya, edi back to reality ka. Mahirap ang buhay sender. Since pinili mong maging praktikalan sa kanya, kahit hindi kayo nagkakasundo ng ugali nyo, then why not, di ba, maging handa ka? Pwede ka namang maging seryoso pa din sa kanya habang may pinagkakaabalahan ka pang iba. Mindset ba?